Update mo na nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas, Pilipinas. Coach L.A. Tenorio, may favoritism nga ba sa naging lineup niya sa Batang Gilas, Pilipinas na sumabak sa SIABA qualifiers, samantalang ang Gilas, Pilipinas seniors hindi nga ba maglalaro sa SEA Games? Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa bago kong i-upload. Well, kino-question nga ngayon ng mga Batang Gilas, Pilipinas na napasama sa FIBA Asia Cup SIABA qualifiers na pinangungunahan ni Coach L.A. Tenorio. Alam naman nating lahat na nakuha ng mga Batang Gilas ang kampyonato sa SIABA at sila nga ang champion. Ngunit ganun pa man ay kino-question ang pagpili ni Coach L.A. Tenorio sa mga Batang Gilas na napasama sa kanyang lineup at ay na rin yan sa naging report ng spin.ph. Ang sabi kasi dito, no favoritism. L.A. Tenorio addresses palakasan claims in Gilas, Pilipinas youth selection. Well, kino-question kasi yung dalawang napasama sa Batang Gilas, yung anak nga ni Denok Miranda na si Chris Paul Miranda at gayon na rin ang anak ni Paul Tanchi na si Ethan Tanchi. Ang sabi kasi ng mga haters at bashers ay palakasan system daw dahil ito nga si Denok Miranda ay nakasama ni L.A. Tenorio sa UAAP at gayon na rin sa PBA, at ito naman si Paul Tanchi ay ang senior teammate ni L.A. Tenorio sa Ateneo. Ngunit ang lahat nga ng negatibong komento na yan ay nilinaw na ni Coach L.A. Tenorio at nagsalita na nga siya, at ito nga ang kanyang sinabi. Lahat naman ng sinasabi ng mga tao, opinion nila kami nakakita in the first place, kami nakakaalam kung ano ang mga gusto naming gawin. Sino yung mga players na sa tingin namin that will fit the system? Honestly, kung makukuha lang namin lahat, why not? Kaya lang 12 players lang ang allow sa FIBA. So we really have to get the 12 players that can really fit the system. Kung maging successful man ang system or hindi, as long as we have the system at saka yung mga sinusunod ng mga bata will be okay. Kung ano man sabihin ang mga tao, wala naman kami ng control doon. Sila ng outside lang, nakakita niyan, they have the right. But for us, kami nandito sa loob, we know kung ano ang kailangan naming gawin. Alam ng mga players kung ano ang sistema ang gusto namin i-impart sa kanila at itakbo namin to be successful. At sa mga sinabi nga ni Coach L.A. Tenorio, lumalabas talaga ng walang palakasan system, bata-bata o favoritism. Talaga nga namang salang-sala at talaga namang pinagpilian nilang mabuti ang ila-lineup sa Batang Gilas, Pilipinas Under 16 na lumaban sa SIABA at lalaban sa FIBA Asia Cup Under 16. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, tama ba ang naging lineup ni Coach L.A. Tenorio sa Batang Gilas? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section. Samantalang ang Gilas, Pilipinas seniors naman ay mukhang hindi lalaban sa paparating na 33rd SEA Games sa Thailand sa Disyembre. At kahit nga mismo ang head coach ng Gilas, Pilipinas na si Coach Tim Cone ay ayaw mag-coach. Bakit kaya? At ay na rin yan sa naging report. Ang sabi nga dito, Coach Tim is unlikely for him to coach Gilas, Pilipinas for Southeast Asian Games o SEA Games. Ang sabi pa nga sa article na to, no Gilas in SEA Games, Tim Cone share his thought. Well, binalita na nga to noon. Ang gusto kasing mangyari ni Coach Tim Cone ang ipadala sa SEA Games yung solid na lineup ng Gilas, Pilipinas na lumalaban sa FIBA Asia Cup at sa international competition. Ayaw kasing humawak ni Coach Tim Cone ng ibang lineup, at ang sabi niya nga kung ibang lineup ang ipapadala ay hindi na lang siya magko-coach. Kaya nga lang ang problema kasi kung solid na Gilas ang ipapadala ay may conflict dahil alam naman natin ongoing ang PBA. Tapos yung mga overseas players ay hindi pa pinapayagan ng kanilang mga mother team kapag maglalaro sa SEA Games. Pinapayagan lamang sila kapag may mga FIBA event kagaya na lamang ng FIBA Asia Cup at FIBA World Cup. Kaya naman napaka-komplikado talaga na kung makakapaglaro ba ang mga regular Gilas Pilipinas sa SEA Games sa Disyembre. Ngunit kung sakali mang hindi makapaglaro ang regular Gilas ay napakarami naman talaga na pwedeng ipalit sa kanila na naghihintay lamang ng tawag ng SBP upang sila ang ipalit sa mga regular Gilas. Kung tutuusin, napakarami nating talent na pwedeng isabak sa SEA Games.
Halimbawa na lamang itong si kay Noah Patton na eligible na as local player dahil nakakuha siya ng Philippine passport before 16 at may height nga itong 6'3" at napakaganda ng kanyang galawan pang NBA at napakaganda pa ng kanyang court vision. At siya rin ay isang floor general, may tira sa labas, magaling sumalaksak sa loob, na kay Noah Patton na nga ang lahat upang isabak siya sa SEA Games. At isa pa nga ang dating Batang Gilas Pilipinas na si Kelium Harris ang naghihintay lang ng tawag dahil gustong-gusto niyang magbalik sa Gilas Pilipinas, partikular na sa Gilas Seniors, at paniguradong may ibubuga to at sa height niyang 6'6" ay palaban talaga to kapag binalik sa Gilas. At syempre hindi rin mawawala ang dating Batang Gilas Pilipinas, ang Lebron James ng Pinas na si Francis Lopez. Well, sa tingin ko ay naghihintay din ito ng Gilas call-up at pwede itong isabak sa SEA Games at magdo-dominate ito. Biruin nyo sa hustle niya. May tira sa labas, shot blocker, dunker, at talaga namang maasahan ito sa Gilas Pilipinas. Kaya naman napaka-solid talaga ng lineup kapag sinama itong si Francis Lopez. Nandyan din itong si Miguel Palangka na may height na 6'7". Alam naman nating lahat na umingay ang kanyang pangalan noong nakaharap niya sa NBTC ang mga Philams at doon nga ay dinominate at tinurog niya ang mga Philams at napakalakas talaga ni Miguel Palangka at pwede talaga itong i-line up sa Gilas Pilipinas sa SEA Games. At syempre pwede ring isabak sa SEA Games itong si Andre Ugadan, ang nag-viral na dunker sa palarong pambansa na napukaw ang atensyon dito ni Coach L.A. Tenorio at gusto pa ngang imbitahan sa Batang Gilas Pilipinas under 18, kaya nga lang ay overage na. Sa tingin ko naman pag sinabak ko sa SEA Games sa seniors ng Gilas Pilipinas ay talaga namang magpapakita ang Gilas ito at magdo-dominate dahil alam nating lahat na napakalakas talaga ni Ugadan. Hindi lang siya basta nagdadunk, meron din itong tira sa labas at magaling din siya pagdating sa assist. Kaya naman siguradong overkill ang Gilas Pilipinas kung sakaling ang mga batang ito ang ila-line up sa SEA Games at lalaban sa Thailand sa Disyembre. At kung kayo naman ang tatanungin kung sakaling hindi makakapaglaro ang ating regular Gilas Pilipinas, pwede na kaya ang mga nasabi ko na i-line up sa Gilas Pilipinas na lalaban sa SEA Games? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.